Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ayon sa langit ng iyong habag, nawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Mga kapanalig, pasalamatan natin ang Panginoon sa binigay niyang pagkakataon na ipagdiwang ang banal na Eucharistia. Ang Eucharistia, ang living bread that comes down from heaven, si Jesus, ang ating buhay, ang ating kaligtasan. Hilingin natin ngayon ang mga grasyang kinakailangan natin, lalong-lalo na ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. At healing, the gift of healing para sa ating mga kapatid, mga kapanalig na may karamdaman, may sakit. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sanlibutan ay iyong binabago sa mga pagdiriwang namin ng iyong pagsagip sa tao. Umunlad nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pang magpakailanman at huwag nawang magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon, ako ay lilikha, isang bagong lupa't isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na maggalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem ng aking pakay, maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo ay magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy walang panambitan o kaguluhan. Dooy wala nang sanggol na papanaw. Lahat na titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad 100. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan.
sa tanim na ubas ay sila ang aani. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon. Siya ay awitan ng lahat ng tapat ng mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, poon, ako ay dinggin mo, at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin ay nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Luwalhati at papuri, Panginoon Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea, sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa. At nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Noon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakikita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo. Magaling na ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugon nila. Naalaala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambayanan
ay sumasampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea pagpunta niya roon buhat sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapanalig, kahapon, fourth Sunday ng ating Lenten season, ang gospel account ay tungkol sa encounter ni Jesus at ang bulag, no? The blind man. Napakagandang conversation between Jesus and the blind man. Ito ang pinakamagandang tandaan natin. Tayo ay putik lamang. At sa putik tayo ibabalik. Yun ang unang hakbang na wag nating kalimutan. When we reflect the reality of life, lalong-lalo na sa panahon ng Kwaresma. Remember, man, you are dust, and unto dust you shall return. That's Genesis 3:19. Kaya sa ating Ebanghelyo kahapon, mayroon tayong part doon sa gospel na si Jesus, kumuha siya ng putik. And then ipinahid sa mata ng bulag. And then sinabi niya, go, wash yourself, your face to the pool of Siloam. Ibig sabihin, sinugo, pinadala, the sent. Ngayon, ang reality ng putik, yun ang original reality ng tao eh. So parang pinaalalahanan tayo ni Kristo, tao, wag mong kalimutan. Tao, putik ka lang. Pero ikaw, nabulag dahil sa iyong mga kasalanan. Pero ngayon, kailangan mong mahugasan, kailangan mong ma-cleanse. So kailangan mo ang bautismo. That's why every member ng simbahan, pamilya ni Kristo, kailangan na bautismuhan. Okay? So wash your face, and then ginawa ng blind man, and then nakakita na siya. Then, ito ang sabi ni Jesus, naniniwala ka ba? O sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sino siya, Panginoon, upang ako'y sumasampalataya sa Kanya? Nandito, kausap mo. Ako yon. And then, yes, Lord, I do believe. And then sabi ng Ebanghelyo, he worshiped the Lord. So para from putik hanggang Siloam, the sent. Andyan ang reality ng blindness. And from there, pananampalataya kay Jesus. Then, may light. May liwanag. Nahugasan na tayo ng ating mga kasalanan. Therefore, may liwanag na. Dahil ang kasalanan na nagdudulot sa atin, hindi liwanag, kundi kadiliman. Dilim. So ngayon, ang maganda dito, because of faith, nakita niyang liwanag. Because of faith, sumasampalataya siya sa Panginoon. Napakaganda po. Pero ang mga taong hindi nila kinikilala si Kristo, kahit may ebidensya na po, ang blind man, kilala nila yun eh. Hindi pa rin nila tinanggap ang katotohanan na siya ay pinagaling ni Kristo. Bagkus nung nalaman nila si Kristo ang nagpagaling sa Kanya, isa pa ring ebidensya niyan para si Kristo ay kanilang uusigin at papatayin. Anong ginawang masama si Kristo sa ating sanlibutan? Wala. Anong sinabing masama o mali si Kristo dito sa ating mundo? Wala. Lahat ay pagpapahayag tungkol sa kaharian ni God. Pagpapahayag tungkol sa pag-ibig ni God. Pagpapahayag tungkol sa gift ng kaligtasan. Pero anong ginawa nila? Pinatay pa rin nila ang hari ng buhay. Kaya para sa atin, tuloy-tuloy ang laban. With faith, we have light. We have Christ, and therefore, with our faith, we worship the Lord, and magkaroon tayo ng kaligtasan. Ganito din, o ganyan din ang nangyari dito sa ating Ebanghelyo ngayon. Okay? Kahapon, chapter 9 ng John's Gospel. Ngayon, we have chapter 4, John's Gospel. Ito na naman account, the encounter between Jesus at yung namamahala sa sambayanan, the civil leader. Ang kanyang anak ay may sakit. Mamatay na. Pero, kinikilala niya si Kristo. If si Christ
pupunta, papasok sa aking tahanan, sigurado gagaling ang aking anak. Si Jesus hindi na nga pumunta. Sabi niya, umuwi na kayo. Gumaling na ang inyong anak. So, ito ang idea, napakasimple lang po ng ating pananampalataya. If we have faith in Christ, or we have Christ in our hearts, there's always the possibility, no, for salvation. Salvation, kaligtasan, in Latin, ibig sabihin salus. Salus, ibig sabihin kalusugan. Health. O, di ba? Na-restore to health ang blind man. Na-restore to health ang isang anak na lalaki na mamatay na. Grabe, napakaganda po. So let's have Jesus and let's encounter Jesus day by day sa ating buhay at i-offer natin ang ating buhay sa Kanya. Kahit may sakit tayo, karamdaman tayo, bahala na si Kristo basta nasa ating puso ang faith. Amen. Dahil sa pagtitiwalang tutugunin ng Diyos Ama ng buong kalugod-lugod ang ating mga kahilingan kung tayo ay naman nanalangin sa Kanya ng may pananampalataya, ilapit natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong mundo naway maging isang simbolo ng mapagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagkalinga sa mga may karamdaman sa katawan, isip at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga doktor, nurse at iba pang nangangalaga sa mga may sakit, naway magpakita ng habag at kabutihan ni Jesus sa pagkalinga sa pinakamaliliit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Itong Kwaresma, naway maging panahon ng paghilom at pagkakasundo para sa mga pamilya at pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makatanggap ng pagpapaginhawa at pagtataguyod mula sa kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao na ay magtamasa ng walang katapusang gantimpala, bunga ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming patuloy na magtiwala sa iyo at sumasampalataya sa nakapagpapagalingan na kapangyarihan ng iyong anak na gumagamot sa lahat ng aming mga sugat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin sa iyo kami naway makapakinabang upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas, sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kinang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunit sarili ay pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa, ni Dennis na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuluyan sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't may dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sabay-sabay natin dasalin ang Ama namin ng ating Panginoong Hesu Kristo. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na
ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan na sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pagkikinabang ay siya nawang bumago at bumuhay sa amin, at siya ring magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinumanang nabuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinta
Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,